Welcome to Donmar TV News Channel. Ang ating bansa hindi mahirap, mayaman ang ating bansa. Ang kaso lang, ang mga namumuno ay puro mga kawatan. Mula pa noon hanggang ngayon. Sabi mo po, 3 bagay lang yung pinag-iisipan nyo. Tumakbo bilang presidente, maging senador, or wag na lang. Bakit po ba ayaw natin maging VP? Kasi marami naman po nagsasabi na parang mas okay po kayo muna mag-VP. Wag naman kaagad na dire-diretso na gano'n na presidente agad. Alam mo, wala akong problema kung position lang ang Diyan nila makikita kung talagang may pag-iisip tayo. Diyan nila makikita yung sincerity ko dahil kung position lang ang hangad ko, pwede naman ako mag-senador, wala akong katalo-talo. Pwede naman ako mag-VP, malamang mananalo ako. Ang gusto ko, ayusin talaga ang problema ng ating gobyerno. Wala akong pangarap, hindi ko pangarap na mag-stay ng matagal dito sa politika. Ang gusto ko lang, matugunan ang problema, maayos ang problema ng ating bansa, especially itong cancer ng bansa. Nangyayaring investigasyon sa Senate hearing regarding doon sa COVID-19 response na if I can remember it correctly, kayo po yung unang nagsabi niyan bago kayo umalis papunta sa fight ninyo sa Vegas at sinabi niyo nga isisiwalat niyo yung pagbalik at pagbalik niyo po ayan na, pumutok na po talaga. Tama yan, Angela. Nag-announce ako ng mga korupsyon sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno at vindicated naman ako dahil parang pinapalabas na nagsisinungaling ako, gumagawa ako ng fabricated story para sirain sila. Vindicated ako dahil naglabas ang COA ng report at lumalabas nga na maraming anomalya na nangyayari sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. At hindi lang yun, hindi pa yun, kulang pa yung nilabas ng COA at marami pang corruption na nangyayari sa ating gobyerno. Ayan po ay talagang tungkulin ko na ipaglaban at ibunyag ang lahat ng mga kasamaan at korupsyon sa ating bansa. Nung na-elect po si Pangulong Rodrigo Duterte bilang Pangulo ng ating bansa, common knowledge po na kayo po ay talagang isa sa mga supporters ni Pangulong Rodrigo Duterte. You have supported majority of his policies, even to a point na dinidefend nyo rin po siya sa mga Senate hearings. And we are witness to that. So ano po ba yung naging parang last straw o turning point? Bakit po all of a sudden, kami po bilang sa publiko, nagulat na lang kami kasi hindi naging progressive yung away niyo. Bigla na lang na nagsasalita na po kayo ng maaanghang na salita sa isa't isa. May mga patutsyada na ganyan. So hindi siya naging progressive. So ano po ba yung pinagmulan ng inyong hindi pagkakaunawaan? Naipon po ba ito? Na hindi kayong hindi nagustuhan sa kanya? Senator? Salamat, Angela. Gusto kong linawin yung issue na yan. Hindi ko inaaway ang ating Pangulo. At hindi ko, wala akong balak na awayin siya. Kundi, lahat ng mga magandang programa para sa ating bansa. Pero pagdating naman sa korupsyon, pagdating sa mga masama na hindi nakakabuti ng ating bansa, kahit na ba kasama kita, porket kasama kita, itolerate ko na lang yung mga masamang gawain. Ako gusto ko straight Gusto ko tama ang ginagawa natin. Wala akong vested interest dito sa posisyon na ito o dito sa gobyerno na ito, kundi ang kapakanan ng ating mga kababayan. Now, sabi nila, kasama mo sa partido yan, kasama natin sa partido, tapos masisirain mo, ganyan. Hindi ko sila sinisira. Ang nilalabas ko lang, yung mga korupsyon, yung mga masasama. Dahil gusto ko tama. Nagsiservisyo tayo. Kailangan maging proud ang sambayan ng Pilipino na binoto nila tayo at pinaglaban natin sila. So yun yung yun yung sinasabi ko sa kanila na sinasabi ko may korupsyon, maraming korupsyon, ang daming korupsyon. Tapos parang pinapalabas na walang korupsyon. Ikaw ba naniniwala o sa maning tao, patanungin natin, sila ba naniniwala na sabihin natin walang korupsyon? Pwede ba mapaniwala mo? Kinausap niyo po ba si Pangulong Duterte diretsa na ito yung nakikita niyo, napapansin niyo na dapat gumawa siya ng hakbang or dumiretso na po kayo sa public? Ang akin lang naman Angela, wag siyang magalit sa akin dahil hindi ko siya inaaway. Dahil ang pagkakaalam ko sa kanya, galit din siya sa korupsyon. Yun ang pagkakaalam ko.
Now, binulgar ko yung mga korupsyon, binulgar ko yung mga ano niya. Ang hiling ko lang sa kanya ay wag naman siyang masyadong defensive doon sa mga tao niya na talagang may mga ebidensya at marami talamak yung korupsyon sa. So before niyo po isiniwalat yung mga korupsyon, kinausap niyo po ba siya na ito yung gagawin ninyo kung hindi siya gagawa ng mga paraan upang tigilan itong nakikita niyong korupsyon sa mga government agencies? Alam mo, Angela, sabihin or hindi sabihin, yan yung commitment namin sa taong bayan. At pag sinabi kong commitment, nag-oath kami niya, nanumpa kami sa sambayan ng Pilipino na gampanan namin yung trabaho namin. Ano yung pagsusumpa na yun? Gusto kong mapunta sa langit, ayaw kong mapunta sa impyerno. Kaya gusto kong gumawa ng mabuti. Kung sila gusto compromise, then bahala sila. Oo, Senator Manny, may mga naririnig po kasi ako sinasabi nila, kaya lang daw po kayo lumabas dahil hindi daw po kayo yung susuportahan na kakandidato sa next election. Salamat, Angela. Gusto kong linawin din yan. Sabi niya, ang sinasabi nila, may mga nagsasabi na, bakit ngayon lang ako nagsalita? Correct me if I'm wrong, pero sinabi nila, bakit ngayon lang ako nagsasalita? Bakit ano? Alam nyo, yung mga nagsasalita ng ganyan, parang natutulog sa pansitan. Hindi sila nagtatrabaho talaga. Kasi unang-una, pag upo ko ng senador ng 2016, inimbestigahan ko na kaagad yung 8 billion worth ng sa road right of way. Tatanggapin niyo po ba yung alok ni Senator Cusi na maging sa senatorial slate niya or ano pong gagawin ninyo kung sakaling kinatigan ng Korte Suprema o ng COMELEC na ang paksyon nila Energy Secretary Cusi ang kikilalanin sa PDP laban? Hindi ako basta-basta sumasama sa mga politiko na traditional politician, yung may mga vested interest. For information lang, ako straight ako, hindi ako tiwaling official ng gobyerno. Gusto ko straight. Ayaw kong makihalo-bilo, sumama sa mga trapo, kurakot na mga politician. Gusto ko lang linawin sa kanila. Kung sasama man ako sa mga ibang mga politiko, kasama ko, lilinawin ko na ito ang gusto ko. Ayaw ko ng korupsyon. What would be your advice po sa lahat po ng ating kababayan ngayon na nahihirapan sa ating sitwasyon? Itong uncertainty of the future, nitong nararanasan nating pandemya, yung mga kababayan nating nawala ng trabaho, healthcare workers sa hanggang ngayon ay wala pa rin mga benefits na kanilang hinihingi. And lahat po, yung mensahe niyo po sa mga nakakaranas po ngayon ng pandemya. Una-una, itong pandemya ito, hindi ito pangkaraniwan na problema. Ito ay problema ng lahat. At marami tayong matutunan dito. At ang hiling ko lang sa kanila, manalig sila sa Panginoon. At tinuturuan tayo ng Panginoon na siya pa rin ang nag-iisang Panginoon, ang sovereign sa lahat. Na kailangan natin tumawag sa Kanya at huwag tayo makalimot sa Kanya. Kahit anuman ang kalagayan mo, anuman posisyon mo, anuman kayaman mo, ang Panginoon nandyan. He is controlling everything because He's the creator of everything. He is our God, the Almighty God, the creator of heavens and earth. So, nothing is impossible with God. Just make this pandemya, use it to learn more about God, build your relationship to God by reading the Bible. Ganun, importante yan eh. Makatulong din yan, moral values sa tao. Paano magmahal, paano makitungo sa kapwa, at paano magserbisyo ng tama sa kapwa. Ayun, on that note, marami pa po ako talagang gustong itanong sa inyo, Senator Manny, pero siguro sa ibang pagkakataon na lang, habaan natin yung mas kwentuhan natin, wala na po tayong time. And time, ma-discuss natin yung ginawa ko. 22 rounds agenda. Another round of Historia sessions para sa inyo, Senator Manny Pacquiao. And baka pwede nyo rin dito na lang din sabihin yung inyong political plans, yung announcement. Free po ang aming programa para inyong gamitin. Thank you, Angela. Siguro, I have so many questions. We don't have much time, but maybe
sometime nga po. Maraming salamat po sa inyo, Senator Manny Pacquiao, sa pagpapaunlak sa amin. Okay?